Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang hapong iyon, mag-isang nagtungo si Amara upang makita si Lucas. Naayos na ni Maxwell ang lahat sa punong guro, kaya naging maayos, tahimik, at pribado ang kanilang pagkikita. Pagkatapos noon, bumalik si Maxwell sa hotel kasama si Bert. Hindi pa kita nakitang umasta ng ganito, Maxwell, puna ni Bert habang papasok sila sa kanyang suite. Sa simula pa lang, nang igiit mong sumakay ako sa isang komersyal na eroplano, nagtataka na ako. Tinanggap ko ang paliwanag mong ayaw mong maabala si Amara habang tinatapos niya ang proposal sa pribadong eroplano. Kahit hindi iyon lubos na kapanipaniwala, pagpapatuloy ni Bert, matalim ang tingin sa kaibigan. Pero nang gumawa ka pa ng paraan upang maayos ang pagkikita niya at ng anak niya. Doon ko naramdaman na may kakaiba. May hindi tama rito, dagdag niya habang bahagyang nakasandal sa counter. Ano ba ang malaking usapin doon? Alam mo namang ang pamilya namin ang pinakamalaking tagapagtaguyod ng paaralang iyon sa loob ng maraming salinlahi, paliwanag ni Maxwell sa kalmadong tinig, bagaman may bahid ng pagtatanggol sa sarili. Matagal na tayong magkaibigan, Maxwell. Kilalang kilala kita. Hindi ka taong basta na lang nakikialam sa buhay ng iba nang walang dahilan. Kaya bakit ngayon? Bakit si Amara, tanong ni Bert, mas mahinahon na ang tono, ngunit nananatiling naghahanap ng sagot. Nanatiling tahimik si Maxwell. Wala siyang maibigay na dahilan. Wala siyang mga salitang makapagpapaliwanag sa mga naging kilos niya. Sapagkat kahit siya mismo ay hindi maunawaan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon. Pinaalalahanan lang kita bilang isang kaibigan, marahang sabi ni Bert habang inilalagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Cassandra ang iyong mapapangasawa. Ano man ang nararamdaman mo, mas mabuting unawain at ayusin mo iyon habang maaga. Ingatan mo ang sarili mo. Iniwan ni Bert ang suite, at naiwan si Maxwell na nag-iisa, kasama ang kanyang mga iniisip. Hindi mapakali ang kanyang isipan habang paulit-ulit niyang binabalikan ang bawat kilos, bawat pasya, at bawat bagay na ginawa niya sa maghapong iyon. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Inakala ni Maxwell na si Bert iyon na bumalik. Cassandra, ano ang ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Maxwell nang makita si Cassandra na nakatayo sa may pintuan. Hindi sumagot si Cassandra. Sa halip, lumapit siya at niyakap si Maxwell, sa kamarahang idinikit ang kanyang mga labi sa pisngi nito. Miss na miss kita. Sobra kitang na-miss. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na pupunta ka rito? Sambit niya habang mahigpit na nakapulupot ang mga kamay sa lieg ng lalaki. Narito ako para sa trabaho, hindi para maglibang, tugon ni Maxwell habang dahan-dahang inaalis ang mga kamay nito mula sa kanyang lieg. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniwang nakatayo si Cassandra sa may pintuan. May dala itong malaking maleta. Nang tuluyan siyang makapasok, sinundan niya si Maxwell patungo sa sala. Kapag natapos ka na sa trabaho, maaari tayong magkasama. Mahinang bulong ni Cassandra, habang niyayakap siya mula sa likuran, nakapulupot ang mga bisig sa kanyang baywang. Napabuntong hininga si Maxwell, hati sa pagkainis at pagkalito. Bakit narito si Cassandra? At bakit hindi kailanman nagdulot ng kakaibang damdamin sa kanya ang presensya nito? Marahil dahil bata pa lamang sila ay magkakilala na. Sa paglipas ng mga taon, mas nakita niya ito bilang isang kapatid kaysa bilang isang mapapangasawa. Ngunit, bakit ang maikling yakap ni Amara kanina ay nagawang pabilisin ang tibok ng kanyang puso at guluhin ang kanyang isip sa paraang hindi niya mapigilan? Bakit ang panandali ang init ng katawan nito ay nag-iwan ng bakas na hindi niya maalis sa kanyang isipan, samantalang ang palagiang presensya ni Cassandra ay halos walang naidudulot na anumang damdamin sa kanya? Dahan-dahang naupo si Maxwell sa sofa, pasan ang bigat ng mga emosyong hindi niya maipaliwanag o mabigyan ng pangalan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi negosyo, mga estratehiya, o schedule ang laman ng kanyang isip. Siya, ang babaeng hindi niya maunawaan.
Ang babaeng nagawang baguhin ang lahat sa isang maikli, ngunit di malilimutang sandali. Nang gabing iyon, nakatanggap si Amara ng isang mensahe mula kay Maxwell. Binibining Cruz, maaari kang manatili rito hanggang Linggo. Naayos ko na ang sasakyan at matutuluyan mong hotel para magamit mo hanggang sa araw na iyon. Naasikaso na rin ang lahat ng usapin tungkol sa paaralan. Sulitin mo ang oras na mayroon ka rito. Hihintayin ka ng aking pribadong eroplano sa Linggo. Matagal na pinagmasdan ni Amara ang mensahe. Sunod-sunod na mga tanong ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit hindi siya agad nagbigay ng tugon. Sa halip, maikli lamang ang kanyang isinagot. Nabatid ko. Kinabukasan, habang bumababa siya upang mag-agahan, nakita ni Amara si Maxwell na naglalakad sa lobby ng hotel, kasama ang kanyang mapapangasawang si Cassandra. Magkahugpong ang kanilang mga braso, habang maayos at tila likas na likas silang nagtutungo sa sasakyang naghihintay sa kanila. Hindi niya inaasahan ang reaksyong naramdaman niya, ngunit may kung anong kumirot sa kanyang dibdib sa nasaksihang iyon. Isang damdaming pilit niyang hindi binibigyang pansin. Maya-maya, napansin niya si Bert sa malapit. Ginoong Wenceslao, kayo po ba at si Ginoong Escudero? Saan kayo patutungo? Tanong niya na may bahagyang pag-uusisa sa tinig. Babalik na kami sa atin, maayos na sagot ni Bert. Ipinaalam naman sa iyo ni Ginoong Escudero na maaari kang manatili rito hanggang Linggo, hindi ba? Tahimik na tumango si Amara habang pinananatiling kalmado at walang mababasang emosyon ang kanyang mukha. Sulitin mo ang iyong pamamalagi rito, Binibining Cruz. Kung may anumang kailangan ka o may mangyaring hindi inaasahan, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin, magalang na sabi ni Bert bago bahagyang yumuko at nagtungo sa parehong sasakyang naghihintay kina Maxwell at Cassandra. Inakala ni Amara na hindi siya napansin ni Maxwell sa lobby. Ngunit napansin siya nito. Mula sa loob ng sasakyan, panandali ang napaling ang tingi ni Maxwell sa lobby at nahagip ng kanyang mga mata si Amara na nakatingin sa kanilang direksyon. Nakita niya ang bahagyang init sa mga mata nito. Ang munting pag-aalinlangan sa tindig nito. Napansin niya ang lahat ng iyon. Sinuri niya ang lahat ng iyon. At sa kabila ng kanyang pagpipigil, muling sumagi sa kanya ang pamilyar na damdaming matagal na niyang sinusubukang supilin. Doon niya napagtanto na isa itong palatandaan. Isang paalala ng landas na matagal na niyang pinili. O marahil ay isang bagay na kailangan niyang muling pagtibayin sa kanyang sarili. Alam ng kanyang makatwirang isip kung ano ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang pigilan ang anumang damdaming unti-unting umuusbong. Kailangan niyang alisin si Amara sa kanyang isipan. Kailangan niyang bumalik sa buhay na maingat niyang binuo at pinagplanuhan sa loob ng maraming taon. Isang buhay na tila ganap at walang bahid ng kapintasan. Pamamahalaan niya ang negosyo ng kanilang pamilya. Pangangalagaan niya ang pamana at reputasyon ng pamilyang Escudero. At pakakasalan niya si Cassandra. Hindi kabilang si Amara sa maingat at planadong buhay na matagal na niyang inilatag para sa kanyang kinabukasan. At gayunman, habang unti-unting lumalayo ang sasakyan mula sa hotel, hindi maikaila ni Maxwell ang kirot na nananatili sa kanyang dibdib. Banayad ngunit patuloy na nagpaparamdam. Pinahintulutan niya ang sarili na silipin siya sa huling pagkakataon. Parang nais niyang ukitin sa kanyang alaala ang anyo nito. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa unahan, pinatigas ang kanyang panga at pinaalalahanan ang sarili. May mga pagnanais na hindi maaaring maging karangyaan para sa tagapagmana ng pamilyang Escudero. Tutuparin niya ang kanyang plano. Susupilin niya ang kanyang mga damdamin. Itutuon niya ang kanyang pansin sa buhay na maingat niyang idinisenyo para sa sarili. Si Amara ay hindi bahagi nito. Ngunit hindi nito nabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Ilang araw matapos ang kanilang pagbabalik sa Pilipinas, agad na nagtuon ng pansin si Amara at ang kanyang pangkat sa pagsasapinal ng detalyadong panukala at proyekto para sa Velor Fragrance House. Punang sigla at kasiglahan ang silid. May tunog ng mga lapis na mabilis na sumusulat sa papel. Sunod-sunod ang pagtipa ng mga daliri sa mga keyboard. At paminsan-minsan ay maririnig ang mahihinang usapan habang pinagdedebatehan at pinapanday ang iba't ibang ideya. Nakaupo si Maxwell sa tapat ni Amara. Marahang tumutugtog ang kanyang mga daliri sa tablet sa isang pantay na ritmo habang sinusuri ng kanyang mga mata ang mga tala nito.
Mahina ang tiyempo ng paglulunsad na ito, sabi niya sa matatag na tinig na may bahid ng otoridad. Mas makabubuting itapat natin ang paglulunsad sa panahon ng European Fashion Week. Hindi na tinag si Amara. Sa halip, bahagya siyang sumandal pasulong at sinalubong ang tingin nito ng walang pag-aatubili. Matapang na mungkahi iyon, Ginoong Escudero, ngunit may kaakibat na malaking panganib. Siksik na ang iskedul ng industriya ng moda sa panahong iyon. May posibilidad na matabunan ang Velor ng mas malalaking pangalan sa merkado. Bahagyang itinuro niya ang ilang tala sa harapan niya bago nagpatuloy. Kung ilulunsad natin ito ng bahagyang mas maaga kaysa sa Fashion Week, makakakuha tayo ng sapat na atensyon nang hindi kailangang makipagsabayan ng direkta sa kanila. Bahagyang humigpit ang panga ni Maxwell, bagaman na natiling kalmado ang kanyang tinig. Minamaliit mo ang impluwensya at bigat ng tatak. Kung maayos ang estratehiya ng promosyon, kayang makipagsabayan ng Velor sa kanila. Bahagyang umangat ang sulok ng mga labi ni Amara. Magalang. Ngunit matatag. At minamaliit mo naman ang ingay ng kompetisyon. Ang pagiging nakikita ay hindi nangangahulugang nag-iiwan kaagad ng epekto. Sandali siyang huminto bago muling nagsalita. Kung hangad natin ang pangmatagalang tagumpay, ang tiyempo ay dapat nagsisilbi sa estratehiya. Hindi sa pagmamataas. Sa loob ng ilang saglit, nabalot ng katahimikan ang silid. Isang katahimikang tila may nakakubling tensyon. Mabigat. Mapanghamon. Pagkatapos ay marahang nagbuga ng hangin si Maxwell sa kanyang ilong, halos parang isang mapanghamak na tawa. Makipagtalo ka na parang isang mahusay na abogado, Binibining Cruz, sabi niya. Palagi kang handa sa bawat argumento. Bahagyang umayos ng upo si Amara, at isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At ikaw naman ay nakikipagtalo na parang isang lalaking ayaw na sasalungat, tugon niya. Mas matalas ang dating ng mga salitang iyon kaysa sa kanyang inaasahan. Maging siya ay napakurap sa gulat, at isang bahagyang pag-aalala ang dumaan sa kanyang isip. Saan nanggaling iyon? Marahil ay dahil sa pagod. Marahil ay lumuwag ang kanyang pagpipigil sa sarili, kaya't ang katotohanan ay kusang nakalabas sa kanyang mga labi bago pa niya ito mapigilan. Nagningning ang mga mata ni Maxwell. Isang mabilis na kislap ng pagkainis. At may isa pang damdaming ayaw niyang pangalanan. Nagpatuloy ang pagpupulong. Bawat mungkahi ay sinasalubong ng kontramungkahi. Bawat argumento ay may katumbas na sagot. Mas kahawig iyon ng isang intelektual na tunggalian kaysa isang karaniwang talakayan. Gayunpaman, sa ilalim ng lahat ng pagtatalo, lalong nahuhubog at tumitibay ang panukala. Ang bawat depensa at pagkontra ay nagsilbing pandayan upang mabuo ito sa isang bagay na tunay na kahanga-hanga. Pagsapit ng dapit hapon, nang unti-unti nang lumubog ang araw sa abot tanaw, naging ganap na ang kanilang burador. Malinis, matiyak, at hinubog sa apoy ng kanilang walang humpay na palitan ng mga ideya at pananaw. Kalaunan, sa kanyang opisina, nakasandal si Bert sa kanyang upuan habang nakatiklop ang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at nakatingin kay Maxwell. Kayo ni Binibining Cruz. Talagang kahanga-hanga kayong magkasama bilang isang koponan. Napakahusay ninyong magtugma, sabi ni Bert, may bahagyang ngiting naglalaro sa kanyang mga labi. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip ni Maxwell ang mga salita nito. Kahanga-hangang koponan. Napakahusay ninyong magtugma. Paulit-ulit na umuukit ang mga katagang iyon sa tahimik na sulok ng kanyang kamalayan. Sinubukan niya itong isantabi. Ngunit nanatili ang mga ito ng mas matagal kaysa sa kanyang inaasahan. Nang gabing iyon, sa bahay ni Amara, dumalaw si Miranda. Wow! Kaya talagang inayos ng punong ehekutibong opisyal ninyo ang lahat para makita mo si Lucas sa Switzerland. Aba, kahanga-hanga naman iyon, sabi ni Miranda habang nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Nagkibit balikat si Amara, ngunit may bahagyang ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Oo, mabuti siyang tao, marahan niyang sagot. Sa panlabas, mukha siyang walang emosyon at tila laging pinangungunahan ng kanyang pagmamataas. Pero naramdaman ko na tunay naman siyang nagmamalasakit. Nagsalubong ang mga kilay ni Miranda. Ang dating asawa mo nga ay hindi man lang nag-abala para gawin iyon para sa iyo, pero isang taong halos hindi mo kilala ang kusang gumawa ng paraan para matulungan ka. Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Mahinang natawa si Amara.
Bueno. Ginawa niya iyon dahil nais niyang makapag-focus ako ng lubusan sa isang malaking proyekto para sa kumpanya. At nagkataon namang nasa Switzerland ang kumpanyang iyon, paliwanag niya. Bahagyang ikiniling ni Miranda ang kanyang ulo, habang unti-unting lumalawak ang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Talagang nagkataon nga ba? Baka naman gusto kanya, Amara. Hindi na nakapagpigil si Amara. Mabilis niyang dinampot ang isang maliit na unan sa sofa at ibinato iyon sa ulo ni Miranda. Napatawa si Miranda at bahagyang umiwas. Siya ang punong ehekutibong opisyal. Isa pa, nakatakda na siyang magpakasal sa isang babaeng kapantay niya sa katayuan sa buhay. Samantalang ako, isa lamang akong empleyado niya, tutol ni Amara. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, may bahagyang init na nanatili sa kanyang dibdib. Umisi si Miranda, tila hindi man lamang natitinag. Pero hindi naman ibig sabihin noon na imposible, hindi ba? Napailing si Amara habang marahang tumatawa. Masyado ka ng maraming nobelang romantiko na nababasa, Miranda. Ang mga kwento tungkol sa punong ehekutibong opisyal na umiibig sa empleyado. Kathang-isip lang ang mga iyon. Ngunit sa katahimikan ng kanyang tahanan, tila pinasinungalingan ng kanyang puso ang kanyang sariling mga salita. Maaari kayang may kahit kaunting interes si Maxwell sa kanya? Muling bumalik ang kanyang isip kay Ethan, ang dating asawa niya. Naalala niya ang mga salitang minsang binitiwan ito. Nakailanman ay hindi siya naging sapat para rito. At ngayon, sa harap ng anino ng isang lalaking tulad ni Maxwell Escudero. Isang makapangyarihan at bilyonaryong punong ehekutibong opisyal. Hindi niya maiwasang maramdaman na lalo siyang hindi karapat-dapat. Tila napaka-imposible. Napakalayo. Hindi maaabot. At marahil, mananatili na lamang itong ganoon magpakailanman. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang tensyon sa pagitan ni Amara at Maxwell habang patuloy silang nagtutulungan sa proyekto, at unti-unting magiging mahirap para sa kanila na itanggi ang koneksyong nabubuo sa isa't isa. Samantala, maaaring mapansin ni Cassandra at Bert ang pagbabago sa kilos ni Maxwell na magbubukas ng panibagong mga komplikasyon at emosyonal na pagsubok para sa lahat. Kaya abangan natin